Magandang araw sa inyong lahat. So ito na yung unveiling ng ating project na SLS camera. Maraming salamat dun sa mga nag-sponsor at sumuporta. So ito na yung result ng ating project. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time So ito yung tinatawag na SLS camera na inassemble ko na gagamitin namin nila Sir Ed sa pag-ghost hunting. Ang nagpauso nito yung grupo ni Zach Bagans ng Ghost Adventures. Ano ba yung SLS? Ang ibig sabihin kasi ng SLS, Structured Light Sensor. Gumagamit siya ng Xbox Kinect. Ang original na gamit ng Xbox Kinect, itong sensor na to, gamit siyang controller sa yung Xbox 360. Ito kasi nagpo-produce to ng infrared grid para makapture yung motion ng tao. Dahil infrared yon, pwede rin siyang maging sensitive sa mga bagay na hindi nakikita. Ito yung pinagkopyahan ng yung app sa cellphone ng GhostTube, yung SLS camera. Kaya lang yung SLS camera na nada-download sa app, magkaiba sila ng konsepto Papakita ko sa inyo. So ito yung SLS na GhostTube, yung ginagamit ng mga fake ghost hunter. Kita nyo, nagmamap na agad. Ang problema kasi dito sa sa SLS na yung nada-download na app, false positive na reading. Kasi ang ginagamit na sensor lang nito, itong camera ng cellphone. Hindi siya gumagamit ng katulad nito na infrared grid. Ito, lahat ng makikita niya na korting tao, imamap niya na agad. Katulad nun, di ba? Itong namamap niya, lalo na ito. Ito korting tao talaga. Kaya mataas ang false positive result ng ng app sa cellphone. Kasi nga nakaprogram lang siya maghanap ng pattern ng tao. Kaya kahit ano dyan na mukhang cross, pag pinakita mo, imamap niya kagad. Ito mas mas deeper. Kahit nga yung nito, minamap na Yung basta may makita siyang korting something dyan. Kaya ang daming mga ghost hunter, lalo na yung mga fake ghost hunter sa Mindanao. Yung kay Kuya Red, di ba may tablet din dala-dala si Kuya Red na Android. Yun, tablet lang yun na dinownloadan lang netong SLS na GhostTube. So, ito yung pinaka reliable sa lahat. Kaya lang, syempre may cost din ang pag-construct nito. Marami din kasi akong trial and error na encounter sa pagbuo nitong SLS camera. Yung katulad sa battery gagamitin. Minsan pag bumili ka ng battery, kulang yung voltage niya para mapa-function itong SLS sensor. Ang nabili ko tuloy itong Tencel. Kaya lang ang laki pala nito. Kaya tuloy pag binuhat mo siya, para siyang barbell, ang bigat-bigat. Inisip ko na rin kasi pwede rin siyang pang-charge ng tablet. Itong tablet na ginamit dito, hindi ito tablet na iPad iPad or yung Android tablet or yung iPad OS. Hindi, kasi ang compatible lang dito sa Kinect ay PC, yung Windows na tablet. Kaya kailangan bumili rin kayo ng, ito yung pinakamahal na na component nito itong Windows tablet. Medyo maganda-ganda rin naman 'to, nabili ko kahit surplus. Basta wag lang kayong bibili nung Celeron ang processor. Kasi nagiinit 'yon. Ito Intel Core M yata yung processor nito, or Atom, 'yun ang bilhin niyo. May kasama na siyang Fujitsu yung brand, may kasama na siyang stylus. Ito yung pinaka-mouse mo.
Mga importante na dapat mong bilhin dyan, itong tablet, syempre itong Kinect sensor. Pang Xbox 360 bilhin nyo kasi yung sa Xbox One pwede naman yun. Kaya lang, ano pa lang nun, sensor pa lang nun, 8,000 na. Ito, mabibili nyo 1,500 siguro to. Tapos yung power supply nito, itong battery ito nung nung power tools. Tapos bibili na lang kayo ng mini inverter na pwedeng pagsaksakan. Tapos itong cable ng Kinect na pwede mo ikabit sa tablet. Tsaka meron siyang plug para sa power. Pwede nyo ko i-PM sa Bungo TV FB page kung magtatanong kayo. Tapos ang isa pang naging problem ko, sa sobrang laki ng tablet, ilang beses akong bumili ng lagayan ng tablet. Hindi siya kasya, sobrang laki kasi nito. Trial and error talaga. Pero pagka magbubuo na ako ng isa pang SLS uli, kaya ko nang i-minimize yung gastos kasi alam ko na yung mga bibilhin. Kayo bahala kayo kung gusto nyo ito rin yung bilhin nyo na lagayan na. Kasi ito stabilizer to ng DSLR. Itong scene na to. Ito lang yung napili ko na Meron nabibili parang pistol type na handle, pero ito mas magandang gamitin to kasi pwede mo na ipalupot sa baba yung mga excess na wires. Isa ring mahirap doon yung cable management Tapos ito mga cellphone holder, itong mga clamp na to. Yan din ang gagamitin mo para maikabit to. Walang walang balat-balat ng wire dito. Walang glue na ginamit. Lahat ito mga detachable lahat. Now, subukan na natin yung SLS camera. Kung paano siya i-operate. Una, make sure nyo na nakasaksak tong Xbox Kinect sensor. Nakasaksak sa mini inverter natin. Bubuksan mo yan. Makikita mo naman dyan magkakaroon ng ilaw dito mamaya pag binuksan natin yung tablet, yung PC. Ang kailangan ang tablet na gagamitin nyo, Windows 10 lang. Hindi siya pwedeng Windows 11 kasi hindi na siya compatible dito sa Kinect sensor. Pwede naman, hahanapan mo pa ng driver madugo. Tsaka dapat Xbox Kinect 360 lang. Inulit ko, yung pag ang binili nyo yung Xbox One, yung latest, 8,000 na agad, sensor pa lang. Tapos ang kailangan tablet na gagamitin nyo doon yung Surface Pro. Aabot ng 30,000. Anyway, buksan na natin tong tablet. Fujitsu yung brand niya. Pagbubuka. Yan. Dito, yung mga software na gagamitin dito, pwede nyo ko i-PM kung saan madadownload. Una, itong Audacity. Ito, walang kinalaman to sa Kinect pero nilagay ko na rin to. Pang-record to ng EVP, yung mga electronic voice phenomena. For example, kung i-record mo yung environment, hit mo tong record. Mamomonitor mo dyan. Pag may spike dyan, ibig sabihin may na-capture kang boses. Mabivisualize mo dyan kung may nakuhang boses o wala. Pag hindi ako magsasalita, flat lang siya. Pero pagka may nasagap na something, makikita mo na agad na may spike. Play natin. Ganito ang magiging itsura niyan pag magpi-play. Mamomonitor mo dyan. Pag may spike dyan, ibig sabihin may na-capture kang boses. Ito, lang naman to, additional lang naman na to. Just in case na gusto nyo mag-EVP session. Next ay ito yung mga tatlong importante. Unahin ko tong SLS camera. Ito yung official na software ng SLS sa PC. Ito.
Diyan mo na makikita yung ito raw footage. Pwede mo pagpalitan yan eh. At ito naman RGB. Yung actual na output nung Kinect sensor. Siyempre wala tayong mamamap, no? Pag sinubukan mo ito yung figure na pinangsubo ko dun sa dun sa SLS na sa Android na dina-download. Pag dito, wala, hindi mo madidetect yan dyan. Kasi ang hinahanap niya talaga yung human form. Kaya mamaya iti-testing natin kung ano itsura, pero ipapaliwanag ko muna sa inyo yung sistema. Ang problema nga lang dito, mirror ito. Yung kamay ko kanan to. Pag pinasok ko dito sa kaliwa lilitaw kasi naka-mirror siya. Naka-design kasi yung Xbox Kinect na camera na nakaharap sa'yo. Kaya pagka gumalaw ka dito, pag nakaharap sa'yo yung Kinect, dito din yung gagalaw. Ang problema, nakaharap doon. Kaya pag dito ko pinasok yung kamay ko, makikita mo dito sa right side, naka-mirror siya. Pero ma-fix natin mamaya yan sa third party na software. Now, dito sa mismong kung gusto nyo i-analyze yung area sa Kinect Studio, yan 3D. Ito naman ang gawain nitong 3D na to, cool to cool cool to. Papakita ko sa inyo ang gawain nitong 3D na to, i-map yung area. Nakikita nyo, makikita mo yung item kung malayo o malapit. So kapag i-scan ko yung paligid, kukuha siya ng data. Kung ano yung makita, katulad niyan yung electric fan, titingnan niya rin. Kailangan ma-scan yung buong paligid. Pag na-scan niya yung buong paligid, gagawan niya ngayon ito ng parang 3D map. Makikita nyo yan? Yung 3D map ng lugar. Kaya makikita mo kung may entity, malapit ba siya o malayo. Ayan Pwede nating scan yung buong lugar para makita nyo yung environment. Ito yung maganda dito na hindi nagagawa ng cellphone. Yung pagkakaroon ng 3D mapping. Kung malawak ang area, medyo malapit lang kasi Kung malawak ang area, pwede nating makita dyan. Now, tingnan natin yung result, pag may stick figure or may entity sa harap. Ako yung pupunta dyan sa harap para makita nyo kung paano siya nagmamap. Testing number 1. Ganito yung itsura pag nagmamap sa SLS camera. Ito. So, ganito yung itsura. Supposed to be pagka may makikita na mumu, may makikita kayo stick figure na katulad nito. Ganyan. Ganyan na itsura. Now, ang problem naman ganito. 'Di ba mirror dito sa isang third party na application? Connect. Yan. Ito naman yung hindi na siya mirror. So, tingnan nyo kung magmamap ako. Hiwalay mismo yung entity kaysa sa background. Unlike yung isa, hindi mo ma-determine kung nasa background yung mumu o wala. Ito makikita mo kung nasa harap. Ito yung FAST. FAAST na software. Now, paano pagka, let's say, walang ilaw? Kasi kadalasan, nag-ghost hunting walang ilaw eh. Ang maganda dito kasi sa
sa SLS camera, may built-in na siyang infrared camera. So kahit walang ilaw, testingin natin walang ilaw. Okay, ilaw natin ngayon. Ngayon, pipiliin natin yung infrared. Ito. So makikita nyo na ngayon dyan. Ako. Walang ilaw ha. May night vision. Nakikita nyo yung mga dots na yan. Yung mga dots na yan, yan yung infrared grid. Na kahit unseen sa harap, pwede nilang ma-detect. Kaya nagmamap yung kung sinong entity yung nasa harap. Okay? Okay ba? May stick? May stick figure ba? Madilim yun ha? Madilim to, walang ilaw. Kaya kitang-kita pa rin. So ayan po yung ating SLS camera. Nagpapasalamat po uli ako sa mga tumulong at nag-sponsor para mabuo ito. Magagamit namin nila Sir Ed to sa mga susunod na explorations at investigation namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.